Mayang adlaw sa tanan, welcome sa atong segment nga CSJ Ready Kabatanunan diri sa Mindanao.radio. Atong hisgutan karon ang papel sa kabatanunan sa pag-atiman sa impormasyon sa panahon nga dali nilang kaayo makakaplag o makahatag niini online. Ako si Arvin James Lupa, so guban nato karon ang usa ka multi-awarded young journalist, writer ug top-notch educator si Sir Arvin Inglesa. Sir Arvin, welcome sa programa para sa atong mga tigpaminaw. Pwede ba ka makahatag og mubo nga mensahe? Ayan, so maayong adlaw din ha kanimo Sir Arvin James, no? So sa atong mga tigpaminaw, maayong adlaw kaninyong tanan, no? So happy kayo ko nga naato din hikaron para sa nice kaayo, no? Nindot kaayo nga hisgutanan. Right, thank you kay Sir Arvin sa pagdawat sa atong invitation, no. Og dili na nako pa dugay-dugayon mangutanan ako sa pinakauna natong question. Unsa ang papel sa kabatanunan sa pag-consume o pag-create sa information karon nga digital age naman ta? Okay, so I think yun no, ang pinaka gist yun din ha nga pwede nato nga itubag is din ha palang daan sa maingon tag pag-create. Ang atawag yung mga kabatanunan ang ilahang pinaka-papel, not just role no but responsibility is ang pag-create og mga information or content nga kanang nahialayon gyud sa mga maayo og sa kanang mga verified nga mga information. Now kasi ang ato ang mga kabatanunan, we are not just consumer but creators mismo. And another one, siguro ang ako ang maingon is ang ato mga kabatanunan, dili lang kita ang i-guide but kita mismo ang mo-guide nga naman this is our era, this is our age, digital age is ours. So ngano nakaingon man ko ana no kay ang ato ang mga parents kabalo na bayata nga mas prone ang mga dili kaayo digital literate na generations sa fake news, mas prone sila sa mga mali nga impormasyon, mas prone sila nga mali no dinha sa kanang mga dili maong nga mga information. So kita isip nga mas literate sa ilaha, mas kabaluta sa mga pasikot-sikot sa social media, sa mga social media platforms, sa digital media, kita mismo ang mo-guide sa ilaha, musulti kung unsa ang fake news, unsa ang dagway sa fake news, unsa ang dagway sa fake or wrong information. Tama jud Sir Arvin no kay I think 90% sa Filipino online karon. Yes. Pero mga 1/4 ana nila is dili kabalo mag fact check. So manang importante nga kabalo ta og natay skills to fact check. So another question, nga namang importante ang conflict sensitive journalism skills bisan dili journalist ang usa ka kabatanunan. Okay, so nindot kayo na siya nga question no. Medyo lalum ang idea sa CSJ pero kung ato siyang lantawon sa kanang murag basic sa kanang mas ma-apply nato nga prinsipyo, si CSJ manggod na siya mga principles na siya mga guiding principles. Number 1, truth seeking, no? Number 2, active accuracy. Number 3 is focus on relevance and good writing. So kani siya dili lang siya applicable sa mga writers nato, dili lang siya applicable sa mga content creators, sa mga media people, applicable pud siya sa ato ang tanan nga consumer. Ngano man, so tan-aw nato ang maayo nga impormasyon or tama nga impormasyon sa lente sa CSJ. So dapat unang-una correct ang information kay namay ginatawag nato din hang good writing. So makita na nato din hadaan kung dili mao ang mga grammar, dili mao ang syntax, ang paggamit sa language. So mura makaingon na gyud ta something is wrong kay ngano man how would a legitimate journalist or how would a legitimate content creator produce something nga dili siya maayo pagkasulat, no? So kana palang daan ato ang tan-awon. Another thing is focus on relevance. Ang iyahabang focus, ang iyahabang topic is something nga naay hinungdan ingon ana, and active accuracy, sigurado ba ta nga tama ang iyahang mga gipanghisgutan. And another one is truth seeking. So kana gyud pinaka-importante no kay ang uban baya kay ang goals lahi-lahi. So kani ba ang goal ba niya is makahanyag sa kamatuoran or ang goal niya is musikat lang sa Facebook? Kana gyud ang pinaka-importante nga atong tan-awon. So CSJ is not just for media practitioners, para ni siya sa tanan, and I hope nga murag enlightened and guided ta sa mga CSJ principles
unsaon nato pagtan-aw ang kanang mga information nga i-consume nato kada adlaw. Tama dyan na, Sir Arvin, no? Labi na karon nga almost everyone online kay content creators na po. Tanan yun. Unsa kaya ang mga common mistakes sa mga young content creators nga dapat malikayan nga pwede nila gamitan og conflict sensitive journalism skills? Kana I think nindot kay na siya question. Common mistake number 1, wala kaayo taga verify kung ang ato ang gina-publish is tama. Kana ang pinakauna. Atong gina-publish, I mean about that is kung unsa ang atong gina-post mismo kanang kita gyud ang nag-create ug kanang ato ang gina-share. No, kay usahay ang ato ang gina-create basta kay feel nato nga nindot ni siya nga buhatan, nindot ni siya nga captionan, nindot ni siya nga sulatan og something, produce lang ta dayon without using or without maximizing sa mga research tools nga naa sa ato. So wala kay ta naga-verify kung ato abang ma-publish din out of our own nga ideas is something kanang masaligan. Number 2 is ang ato ang mga gina-share. Wala kayo taga-verify kung tama pud ba ni siya, gikan ba ni siya sa legitimate nga mga sources, kanang na si tawag verified ba ang mga pages nga gigikanan ani. So kana I think two of the most common mistakes, and aside from that yun no ang pinaka common yun nga mistake, and not just a mistake siguro, but I don't know unsaon ni nato siya pag-frame, pero ang pinaka isa sa dapat yun natong bantayan is kani bitawng mas nag-focus ta sa engagement kaysa sa kanang kamatuoran. No, I think Sir Arvin James natay na example ani, like halimbawa na ay kanang event, no, I think intramural event sa isa ka school, ning uso bitaw ning mga AI generated nga kanang mga content, like mga kanang mga images, tapos ang mga captions is kanang okay good nga kabalota nga AI generated, and then ang captions kabalota nga dili jud ni siya tinuod, dili jud ni siya kanang si tawag kanang focus gyud sa kung unsang nahitabo sa dula, and then we publish it. So ang reason nato is halakani is not just for accuracy, but this is solely for engagement and for entertainment. Tama yun, Sir diba? Arvin, no? So dapat dili lang jud ta mag-focus sa audience, but sa kuan pod sa content mo, sa quality sa content, kay masayang ra ang engagement if ever ang information kay kulang-kulang or mali, dili yun mao. So sir, ikaw mismo unsa imong mga proseso sa pag fact check sa usa ka information before nimo i-share, or unsa imong mahatag nga advice sa mga bata online? Okay. So kanin indot kay siya nga pangutana, and very applicable yun siya. Number 1, I think kita man siguro tanan yun na tanawon yun nato unsa gyud ang source. Kung kani ba ang source is gikan ba siya sa legitimate nga media outlet. Kung dili man siya mainstream pero at least kanang kabalota nga legit, like for example dinhi sa ato sa Mindanao, kung dili man siya mainstream, gikan ba ni siya sa kanang tinuod nga page, sa tinuod nga agency ana siya. So kana tan-aw nato. Another one is tan-awon pud nato kinsa ang nagsulat. Kaya usually pag gikan siya sa mga legitimate media outlets na siya byline. Kung ang byline nato wala ta kabalo, or like murag dili man tinuod nga pangalan, so magduda na ta ana. And another one kato akong giingon ka ganina, kung murag ganig dili tama ang pagkasulat, so murag mag-think twice na gyud ta ana, no? Kay again kung verified ang usa ka page, legitimate ang usa ka page or ang usa ka content source, of course tarong pud na ang iyang pagkasulat, no? So kung naay something wrong as to the not necessarily just sa grammar, but sa syntax and everything, sa structure, sa giun sa pagsulat, ang usa ka journalistic piece or ang isa ka information nga source, no? So kung naay something wrong din makaingon na gyud ta, overtake ta ana kung tinuod ba ni siya. Nganong ingon ani man ang iyang dagway, di ba? Okay, kaya usahay karon kay mas credible na bitan-awon ang mga scam nga kanang websites o mga network kaysa sa mga legit. Di ba? So, gayon sa nimo pag-apply ang conflict sensitive journalism principle sa publication nga imong gina-handle karon, or any social media page or platform? Okay, sige. So, nindot kayo. Actually, daghan ko og kanang murag context ani. Number 1 kay I don't know if kanang relevant ba gyud siya, pero sa akong gina-handle karon, nag-handle ko og Facebook page kani murag something unique sa discussion, no? Nag-handle ko og Facebook page sa usa ka cafe. So di ba kabalo ta murag lahi man yang target, no? Kay ang target audience ani kay customers ana. So ingon ana nga
pinaka kanang unique yun kay siya no sa kung saan to pag-apply ang CSJ. But I think sir no ang nindot kay din hagyon sa ako pag-apply ang CSJ is focus on relevance. Ang amo bang gina-post is relevant ba siya sa among audience? Kay kung dili siya relevant sa among audience, so something dili pud siya na hialayon sa CSJ principles. Another one kadtong editor-in-chief pa ko sa amo ang college publication. Pinaka-importante gid na ang active accuracy and good writing no kay mo na kung ginabalik-balik though target nato ang engagement, target nato nga daghan ang mubasa sa ato ang gina-publish din pero ang pinakauna gyud nga dapat nato tan-awon is good writing gyud kay after all dili lang man engagement ang target no but ang pinaka-target nato is kung unsa ang ato ang gi-post nga makatabang siya sa ato ang audience, makatabang siya sa mga estudyante and makatabang siya sa komunidad. And right now nga naga-teach pug ko sa isa ka Catholic institution, gipangitaan na mo way nga ma-Marianized ang CSJ. And nindot kayo kay naka-discover yun mig mga pumaagi kay dili lang di ay ni siya sa tawagan sa sectarian nga sa tawagan sa non-sectarian nga institutions no. Even sa mo ang school nga Marian School, nakakita mig pamaagi nga naman like kani siya sa Catholic doctrine di ba kay kanang focused on truth di ba kay the light, the truth. So ingon ana so among gitan-aw so ang CSJ pala is pwede pala siya nga tan-awon sa ani nga lente. So tama jud nga na no na dapat nimo una dapat makabalo ka kung kinsa imong audience before ka maka-create og kanang effective nga content. So dapat nga kanang ilailahon pud nimo ang imong tigpaminaw before ka mag-create og mga mga programa nga para mas epektibo ang imong programa kung unsa ang need, unsa ang mga need nga information sa mga audience. So labi na karon no nga daghan na kay mga pages nga nagsulputan sa social media. Unsa ang kalahian kaya sa advocacy og sensationalism kay labi na karon kay na mga rage bait mga ingana nga mga page. Unsa kaya ang kalahian sa advocacy og sensationalism ngano kini importante nga masayran sa mga kabatan-unan karon? Okay, so I think ang pinaka kalahian gid nila is ang goal. No, pag mayon tag advocacy, murag focus gyud siya sa solution sa problem, intervention ba ni siya sa usa ka problema sa isa ka community or isa ka institution or sa isa ka community. Pag sensationalism ang good murag lahi ang iyang target usahay kay kanang to uplift the image of a certain person, a certain institution or lahi siya og mga target ba. So I think actually na-apply niya namo kanang magbuhat bitaw ta og school paper, di ba? Sa advocacy focus yung kahit problem solution. Dili pwede nga kanang ang ato lang hisgutan kay problema. Kay murag ang ato pod ana nang bash lang ta. Pag sige tag pang bash, wala po tayo gibuhat na. So tanaw na to unsa may possible nga advocacy ana. So instead nga mangutana lang mi unsay problema on the ground. Mangutana pod mi unsa ba yung solution nga pwede ninyong buhaton ani. Unsay intervention. So ang atong headline himo na siyang ingon ani ang problema mao ni ang solution sa institution. So at least ang ato ang content is mas naga-revolve siya towards advocacy based nga pagkasulat. Whereas sensationalism I think is nag-focus ra gid ta sa usa ka butang and commonly is dili siya maayo og impact no. And I think our youth should be very much aware of these things. Tama pud no, tama jud sir. Labi na nga kanang dapat makabalo pud sila nga unsa ang mga timailhan sa kanang mga sources nga mga sensationalism nga mga content. Also unsa labi na karon na mga issue sa secessionism sa Mindanao. Na mga kanang issue sa they're promoting for Mindanao independence. Na mga gusto magrebelde sa gobyerno. Unsa ang pinaka delikadong misinformation trends karon sa Mindanao nga angay bantayan aside ato nga mga issues? I think actually kato siya ang pinaka-delikado nga I think ang cessationism ang good kung ato tama ba cessationism diba? Kaning mag-promote ag independence man gyud na nato malikayan kay di man gyud tanan nga kanang bisa makaingon ta nga dili ba pro-government pero ang ato ang pasabot din hiya is dili man tanan gyud uyon sa administrasyon, di man gyud tanan nga uyon sa
sa government, pero ang ato ang tan-awon din is kani ba sila is naga-promote ba og violence, naga-promote ba og kanang mga dili maayo nga mga butang. So I think ang pinaka delikado nga form of misinformation is kanang mag-cause na gyud siya og violence, mag-cause na gyud siya og kanang panic among our community members, no? So daghan forms of misinformation. Some are just meant to deceive, but there are also forms which are meant to harm. And so mao ni ato ang ginatan-aw, if it causes violence and panic and nagakos siya og harm, so kana delikado gyud kayo na siya nga form of misinformation. And regardless of topic, regardless of intention, again, kung mauna siya ang iyahang mahimong cause or effect niya sa community, that is something na we should watch out for. Tama jud Sir Arvin, no? Nga, I mean, okay ra man unta ang kanang self-expression, pero if it will lead to kanang violence, so dili na jud siya tama nga kanang information nga makuha nimo online. Also unsa ang pagprotekta sa kaugalingon gikan sa online manipulation o harmful narratives kaya sa online? Okay, I think pinakauna gyud awareness. Na kung aware gyud ta sa kanang mga balik yun ta, no? We zero in on the intention yun of the content, no? So balik yun ta dito, so para di ta ma-manipulate, no? Kay kita mismo we protect ourselves, kaya nga naman kita man ang nakabalo. So again, mo balik ta sa awareness. Kung kabalot ta nga we might fall prey on this harmful content, so kana palandaan kabalo na ta nga unsa dapat ang ato ang buhatan. So we can protect our selves from this online manipulation of harmful narratives. And another thing, siguro we also dili lang protektahan ang atong kaugalingon, but protektahan ang ato ang mga mahal sa kinabuhi, no? Ang ato ang mga pamilya, ang ato ang mga friends, because I think worse pud kung kanang dili bitaw ikaw ang nabiktima, pero magamit ang imong pamilya para mas ma-worry po ka. Kaya nga naman, it will also cause mental distress, panic sa imuha. Kay halimbawa, nabiktima ang imuhang pamilya, kay wala ka nakababala sa imuhang, wala ka naka-alerto sa imuhang kani common yung kani sa mga parents, sa mga auntie, mga iyaan, mga uyuan, sa itong mga ate, mga kuya nga kanang wala mo lang sa unsay nakita nila nga video sa YouTube nga mga narration din ha, yung maingon hala ingon ani day nahitabo, pero wala dayto na tinuod nga nahitabo, no? Buat lang dayto nga content, or worse AI generated ba na siya. So I think aside sa awareness kay para maprotektahan nato ang atong mga kaugalingon, awareness po kay para maprotektahan nato ang mga mahal sa kinabuhi. And aside from that, dili man enough ang awareness, we educate. No, we educate gyud na bisan pag hinahinay, we ani ato ang na madunggan ni nga pagtuki ani nga topic, no. So at least makahatag tag mga ginagmay nga impormasyon nga makatabang pud sa ato ang komunidad. Ayan, sakto jud na Sir Arvin, no. Bisan sa mga risgo nga ginahatag sa social media, I think nindot pud ang social media to counteract with those mga threats sa social media, because mismo para maghatag og kanang tama nga informasyon, instead na katong mga wrong information ang ma-spread. Also unsa ang imong final nga tambag para sa kabatan-unan nga gusto mahimong responsible storyteller sa ilang komunidad og online? Ayan, actually mo balik ko dito sa imuhang giingon, no? Ang social media manggod diri ta mabiktima, pero kung ato siyang gamiton in a good way, or dili na siya mismo ang problema but siya mismo po ang solution, I think mas mahimong advantageous yun siya. Halimbawa kaning sa artificial intelligence, di ba? Sa common yung kayo, buhat-buhat ang mga AI generated images, unya mahimong hala unsa man tinuod ni siya, AI ni siya or dili. So of course kita mismo makabalo man gyud ta dayon kay naman tay mga bantayanan unsay mga dagway kung AI ni siya, unsay mga dagway kung tarong ni siya or dili AI. But I think makatabang pod halimbawa na pud tay AI nga magamit to determine if this is AI generated or not. Diba? Kasi halimbawa si ChatGPT, ma-determine man nato if ang content ba is generated by AI, ano ba tawag doon? Kanang generative AI, diba? So, mahibaw-an nato. Another one nga pwede nato buhaton through the use of this digital tools, no, aside from kanang sa AI as a confirmatory tool siya kung maayo or tama ba ni siya or dili, is kanang tan-aw nato siya or gamito nato siya to confirm the information. Halimbawa kaning sa X bitaw, familiar ta sa Grok,
di ba? Si Grok is gamito nato halimbawa unsa ang context ani, di ba si Grok is muhatag siya, and though di ta makaingon nga complete ang information, but it gives us a glimpse, no? So atagan ta niyag idea, patungkol pala ingon ani pala ang idea. Or sa TikTok, I think TikTok Taco ang ginagamit, no? And dili lang pa ni siya based sa buhat-buhat niya. Based ni siya sa mga content nga pwede niya ma-connect based sa algorithm sa katong nga post, no? So at least murag napud siya root, no? So dili lang siya kanang out of spite, no? So pwede nga contextual ang paghatag ani. So pwede na to siya gamiton. We can really make use of that. But pinaka-importante gid din is tan-awon gyud nato ang media, not just as a problem but rather as a solution. Kung kani nga mga butang ato siyang problema, mabilin lang yun siyang problema, but if we maximize this to our advantage, I think nindot kaayo ang possible nga solution nga mabuhat nato in all of these things. Right, tama jud na Sir Arvin, no? Ang media, it should not be a weapon but a tool to give the correct information and also to empower the youth, labi na karon nga kanang ang information bisag asa na lang nya tungod sa tanan information. So dapat kabalo taon saon paggamit pud nga mga information, kay dili man tanan information tama pud, no? O kanang tama nga naa didto sa katong nga platform. Alright, so daghang salamat Sir Arvin, no, sa imong mahinungdanong pag-uban og mapahimangno nga mensahe og para sa atong mga tigpaminaw. Hinundumi nga ang matag post, komento o istorya nga atong ipaabot anaa gyud epekto sa kalinaw og kamatauran sa atong komunidad. Kini si Arvin James Lupas ug kini ang CSJ Ready Kabatanunan, usa ka segment sa Mindanao.Radio, ang radio sa Mindanao Youth. Daghang salamat sa pagpaminaw ug magkita-kita ta sa sunod higayon.